NBI ang saliksik ko talagang siya ay drug lord. Patunayan ng drug lord. So ano pong next nun? I don't know, for the NBI. Itatanong pa, sobrang dami ng trabaho pagdating sa droga. Kaya... Pero sir, is it a priority as much as priority yung kay Senator De Lima? Lahat yung priority, especially pagdating sa drugs. Ang priority naman niya, tatatlo lang eh. Drugs, corruption, at saka other forms of criminality. Yan ang priority niya. Yan ang ibinigay na marching order sa akin when I was designated as SOJ. Okay. Thank you very much. Yes, mga kapuso si Justice Secretary Vitaliano Abilo. Didiretso na po naman ang yes. Pakitouch, please. Sir, may follow-up question na ako. Sir, how did the DOJ exactly vet the convicts like JB, Herbert? Kasi di ba medyo may rules tayo sa Bucor niyan or in law, di ba may rules kapag you use a convict as a witness? Di ba vinivet sila? Wala naman. Wala? Ordinary witness lang yun eh. Kaya lang, di siyempre, hihingi ka ng permission dun sa Bucor officials para sila ma-interview mo. So, hindi na dinadaan sa psychological test or kasi parang isipin mo, since, alam mo ako sir, nakakulong ako, di ba? Tapos may gusto ko sabihin, test mo muna ako kung meron ba akong ulterior motive or hindi. Hindi. Walang ganun. So, lahat sila din. Makikita mo yan, kaya sabi ko siya, yung demeanor ng witness, yun ang tingnan ninyo. Yung bang witness na yan ay kapanipaniwala. Tingnan ninyo yung yung kay Bukayo, yung testimony ni Bukayo. Yung testimony ni Bukayo at saka compared with the testimony ng mga inmates. Itong si Bukayo is a high government official, a retired general, pero nasasabi mo ba, nagsasabi siya ng totoo when he was interpellated by the congressman? Why? Hindi ba hesitant siya, hindi siya makasagot, natatagalan siya sumagot. Yun ang mga demeanor na titingnan ninyo para malaman niyo kung nagsasabi ng totoo, hindi ang isang testigo. Thank you, sir. Thank you. To get a copy of sauce ni Senator De Lima just to check kung meron ng involvement. I'm sure they'll get it. Dumating na po sa batasang pambansang high-profile inmate na si JB Sebastian. Mula sa Medical Center sa Muntinlupa ibinyahe si Sebastian kasama ang iba pang high-profile inmate na sina Peter Co at Vicente C. Sakay ng ambulansya patungo sa batasan para humarap sa pagdinig ng Committee on Justice. Bantay sarado ng mga miyembro ng PNP staff ang convoy. Idinaan sa gilid ng South Wing Annex ang mga inmate bago iniakyat sa ikalawang palapag ng gusali. Ipinatawag ng komite si Sebastian at iba pa para magbigay ng pahayag kaugnay na umano'y malawakang kalakaran ng droga sa loob ng bilibid. Si Sebastian ay tinuro ng iba pang testigong humarap sa pagdinig bilang umano'y kobrador ng drug money para kay Senadora Laila De Lima, bagay na pinabulaanan ng Senadora. Para sa iba pang balita, bisitahin lang aming website at official social media accounts. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po. Inmate na si JB Sebastian na nakatakot ng tumestigo sa pagdinig ng kamera kaugnay ng kalakaran ng droga sa Bilibid. At may live report si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Igan, ilang sandali pa lamang yung nakakalipas nang dumating na itong napakahabang convoy kung saan dala itong tatlong high-profile inmate na dadalo ngayon sa pagdinig ng kamera. Tatlong magkakahiwalay na ambulansya ang batay sa impormasyon na ibinigay sa atin, sakay itong sina JB Sebastian, si Peter Co at gayon na rin si Vicente C. Inilera muna itong mga sasakyan ng Special Action Force, gayon na rin ng Bucor dito sa pinakaharapang bahagi ng South Wing Annex building at ilang sandali ay binuksan na itong mga ambulansya at bumaba na
itong mga high-profile inmates. Hindi tayo nakalapit ng gusto dito sa mga inmates dahil na rin sa mahigpit na seguridad na pinatutupad ng mga miyembro ng PNP Special Action Force at gayon na rin ng Bucor. At ang binabanggit sa atin dito sa tagiliran mismo ng gusali ng South Wing Annex itinaan at pagkatapos ay iniakyat na sa ikalawang palapag ng gusali itong mga high-profile inmates. Hanggang sa ngayon, hindi pa nagpapaakyat dito sa gusali at mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad ngayon dito sa bahagi ng Batasan Complex. Igan? Alan, nakita mo bang ano itsura nitong si JB Sebastian? Hindi tayo nakalapit ng gusto pero may Nakaposas ba? Hindi ko na napansin kung nakaposas pero isinakay siya sa inilagay siya sa isang wheelchair, naka-wheelchair at pagkatapos may isa pang matanda. Kung di ako nagkakamali, ito si Vicente C. ay isinakay din sa wheelchair pagkatapos yung isa pa ay naglakad pasok nitong gusali ng South Wing Annex Igan. Okay, maraming salamat si Alan Gatos po ng Super Radio DZBB. Yung hindi pa natin wala pa tayong hold order na may issue sapagkat medyo very grave na yung accusation sa kanila, baka magtangka silang umalis at actually one of them si former USEC Francisco Baraan ay nakaalis na nung August 25 pa. So para lang malaman natin. Sir, meron man ang affidavit si JB Sebastian and tell all ba na sabihin niya o limited na? Hindi ko alam mayroon siyang sariling lawyer. Sir, last week yata you said na nag-usap kayo ng lawyer ni Sebastian. So, was the DOJ involved in convincing Sebastian to speak up? Yung kausap ko lang ay yung lawyer niya, si Atty. Arriba. Ngayon, hindi ako involved pag-convince kay Sebastian kasi hindi ko pa nakikita yan, hindi ko pa nakakaharap si JB Sebastian. Ang sinasabi ko lang doon sa lawyer niya, hindi acceptable sa akin yung hindi buong katotohanan. So, dapat buong katotohanan sabihin niya. Yun lang ang partisipasyon ko. If ever makikita mong you will consider that as participation. Sir, second time po ngayon natitestigo si Ragos. Ano pa po ba ang inaasahan natin sa kanya this time? Well, maalala niyo na si Deputy Director Ragos ay nag-testify pero nilimit niya yung kanyang sinabi doon sa 2 beses na pag-deliver ng tigli 5 milyong piso kay Dilima sa bahay niya noong November or December 2013 nata yun. Anyway, ngayon pero makita niyo mas malawak, mas mahaba yung testimony ng kanyang driver, especially NBA agent si June Ablen. Kaya yun, pinatutuhanan na rin niya yung sinasabi ni June Ablen tungkol doon sa ibang mga katiwalian, anomalya na nangyayari sa loob ng Bilibid. Sir, any update on the bank accounts? And are you looking at one that's named under Senator De Lima? Lahat yan tinitingnan namin, but we are not very hopeful doon sa pangalan ni De Lima. Siyempre, kung ilang beses ko nang sinabi ito, kung ikaw si De Lima, hindi mo naman lalagay yan sa pangalan mo, hindi ba? But one of the witnesses today, si Romel Falcasantos, will testify na siya inutusan ng maraming beses ni De Lima na mag-deposit at saka mag-withdraw doon sa isang account. Sir, si Romel po yung aide na sinabi niya before na inuutusan mag-deposit. Ito yung PSG security detail. Sir, Weng po ng DCWB. Pagkatapos i-presenta sina Vicente C, JB Sebastian, and Peter Co, Ragos et al. Tapos na yung presentation nyo sa Justice Committee? Depende yun sa
sa committee, ano, kung i-require pa nila kami, kung kailangan yung tulong namin, wala sa amin ang call. Nasa lupon, nasa committee. Kung tapos na or what. No, I Okay mean, na. meron pa kayong ibang witnesses na ka-ready? Meron pa, marami kaming witnesses eh. How many more? Siguro, pag mga 5 pa, meron pa. O 10, ganyan. Although, yung iba, palibasa ay corroborative lamang, hindi na namin pipresenta. Actually, yung iba nga gustong mag-testify, but sinasabi namin corroborative na. Sinasabi rin naman sa amin ng House na pagkaparehas lang, miski hindi na. So, itong si Vicente C, magte-testify siya na pinatawag silang mga drug lords doon sa kubo ni Sebastian. At pagdating nila, nandun si Secretary de Lima. At doon nung nandun na silang lahat, well, si Sebastian nagsasalita na pinapakiusapan sila, tumulong daw sila sa pagbebenta ng droga at kinakailangan na tulungan nila si Senator de Lima. Si Secretary de Lima at that time. Nandun si Secretary de Lima sa meeting. Nakikinig niyan lahat yun. Sir, kung marami na pong mga hawak kayong testigo, how soon can you file the case po against Senator De Lima? Or ano pa po yung hinihintay? Bakit hindi pa po kayo makapag-file? Kung sa testimonial evidence, sobra-sobra na. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta nagpa-file. Pag nag-file ako, talagang gusto ko airtight. Dun sa testimony, dun sa documentary evidence, yung mga yung pagkabit ng mga bank deposits na bilyon-bilyon doon sa illegal transaction ni De Lima at nung kanyang mga kasama. Yan ang mahirap, hindi basta-basta yan. Kaya hanggat hindi ko masasabi na talagang naikabit ko na yan, I could not be rushed into filing. Hindi ako nagpa-file ng house show o yung basta-bastang kaso eh. Kaya please be patient dun sa akin kasi kung hindi pa ako satisfied sa lahat ng aspect ng kaso, hindi ko i-file yan. So, sir, hindi niyo na po hihintayin yung committee report or recommendation ng committee? Hindi namin hihintayin yan kasi wala namang kinalaman yan dun sa aming criminal case eh. So right now, all we have is mga testimonial evidence, pero sa documentary, kulang-kulang pa, sir. Sa documentary, kailangan ko pa kasi documentary hindi ko naman sinasabi sa inyo eh. Tuloy-tuloy ang aming pag-request sa AMLA kasi parami ang mga bank accounts na binibigay sa amin. So, kung yung nakadalawang report na kami ng AMLA, mayroon bang dumarating, ibig sabihin yan, magre-request ulit kami sa AMLAC ng kanilang report tungkol doon sa mga accounts na huling natatanggap namin. Sir, mga ilan na po yung accounts na suspected na under the... Mahigit na ng 10. Marami na. More than 10. 10, sir, na... Different accounts, bank accounts. Different banks. Hindi different banks. One bank only, sir? Ng 2 bangko, 3 bangko involved. Today ba, sir, may present tayo pang bank documents na pwede natin may pakita na meron nga? Later yun, may present ako yun, bawal yan eh. Sa AMLA kasi, hindi mo maaaring i-publicize yun sa public unless may pinail ka na. So once we file the case, then makikita ninyo kung ano yung report sa amin ng AMLA. Sir, But now, hindi pa kami pinapayagan, confidential pa yun. sir, yung 10 accounts are under ilang taong pangalan? Mayroong individuals, mayroong corporations, iba-iba. Marami talagang huhukayin eh. That's why napakaraming lead eh. Tulad niya mga corporate accounts na yan. Siyempre, isa-isahin ko yan eh. Sino-sino ba ang mga stockholders nito, incorporators nito? So, hindi basta ganun kadali eh. Sir, may figures kayo kung magkano yung total na laman ng 10 accounts? Nahigit ng 15 billion.
1550. 150. 150 mo. Hindi, 15 billion. 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 Sir, puro lang po yan local. O meron na rin meron na. Dito lang sa atin yun. Local. Have you started looking overseas? Yeah, baka meron, abroad meron na sir. Mayroong nagsasabi, I'm sure meron yan. Kaya hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali ang pagkuha nyo yan. Kita mo yung mga kalaban niya, maraming pera yan, they could afford the best lawyers in the country. Kaya hindi naman kami sa DOJ, hindi naman kami magmamadali dahil lamang sa minamadali kami ng publiko. Kailangan naman na yung aming kaso ay patibayin din namin para kahit napakagaling ng kanilang mga lawyers ay may laban din naman ng gobyerno. Pero sir, yung 15 billion, lahat po yun napunta kay Senator De Lima. Hindi ko naman sinasabing yun lahat. Basta yun ang dinideposit pagkatapos ng magbentahan sa labas, mag-order yung mga drug lords na yan, o dyan mo deposit dito sa ganitong account. So, ngayon, as to how much will go to somebody, nasa internal na usapan niyo. Hindi ba may nakakinig kayo nung isang testimony ng isang mga inmate na ang parang 1 kilo ata mga 80,000 ganyan. Tapos ang ginagawa niya, pinapatungan niya ng 20,000 per kilo. So sa 5 kilo, meron siyang 100,000. So pero yung bago yung ibigay yung kanyang komisyon, kung matatawag mo yon, i-deposit muna yung dun sa kung saan in-orderan ng drug lord, kung saan i-deposit yung buong kabuang pinagbilhan, at saka lamang babawasan nung para dun sa mga nagkomisyon dun sa kanilang, tulad nun yung 20,000 times 5, 100,000, saka lang ibibigay yun dun sa taong nagbenta. Ganun ang transaction nila. So kung magkano ang usapan yan, kung halimbawa dito sa 100 milyon na ito, usapan sila, ito'y para kay JB Sebastian, pero itong amount na ito, itong percentage na ito, para kay Senator De Lima bilang kontribusyon sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ganun yun. Kaya hindi lahat yun kanya. But sir, in this parang scheming drug syndicate, ang pinakataas na dyan is Senator De Lima. Siyang pinakamataas ang posisyon, pero hindi ko alam kung anong posisyon niya sa mga yan. Basta ang lumalabas diyan sa mga ebidensyang lumalabas, kaalam siya dun sa pagkuha ng drug money para ma-finance yung kanyang eleksyon. Pero sir, you said before meron pang mas mataas sa kanya. Ano pong status ng probe na ito? Nandun pa tayo sa sa kuro pa rin yun kasi dapat sana baka medyo na umpisa na dapat yun ni Colonel Marcelino, pero hindi siya pinayagan, so naputol. Pero sir, let's say you are able to pin down Senator De Lima, file cases against her. Does that mean you're able to stop the drug trade in the whole country? Unang-una, hindi ko sinasabing tumigil na ang drug trade sa buong Pilipinas. Ang sinasabi ng mga SAP troopers doon is that 90% ang naibaba ng drug transaction sa loob ng Bilibid. Kasi ang drug transaction sa loob ng Bilibid amounts to 70 to 75% ng transaction ng drug sa buong Pilipinas. So kung yan ay napababa mo, napababa yan because of our measures dyan sa loob ng Bilibid ng mga 90%. Kaya malaki-laki na rin yan. But sir, the bottom line of the president is he wants to feed the country of drugs, of the narcotics trade. So if you bring this down, the one in Bilibid,
do you have like a percentage more or less, or just an estimate na how much of the drug rate is actually resolved? Eh, kung dun yung nga, sinasabi ko yung 90%. Kita mo ngayon, from 1,200 ang per gram ng shabu. Because of the measures we are undertaking, ngayon 25,000 ang per gram. So makita mo na talagang ang naging scarce ang supply ng shabu. Are you ready to go after the triads next? Kung kinakailangan yun eh, talaga naman yun ang kinakailangan eh. Actually, di ba, nandun yung sa matrix, isang matrix na pinakita ng presidente. Yung triad yan eh, walang iba naman yan, kundi yan yung mga drug lords ng gagaling sa abroad, ng mga Chinese drug lords. Yan ang kakonekta nila, yan ang nagsusupply, yan ang nag-i-export at nagpapadala ng shabu dito sa atin. Kaya yung mga yan, pinapadala niya yan, hindi yan basta-basta 100 kilo. Tuni-tunidado yan pag dumarating sa atin. Itong mga Chinese drug lords lamang, yan ang nag-aatado kung kanino. Ikaw, magkano ka riyan dyan sa Manila o dyan sa Mindanao, magkano ang kailangan dyan? 300 kilos. Kaya yung sina Espinosa doon, the Kerwin, nakita mo, may kanya-kanya dyan. Yung namatay na Jaguar. Sir, in connection to that, yung Peter Lim po na sinabi yung drug lord nga, na-prove na rin ng NBI na drug lord. Ano na pong status no? Basta alam ko na despite the fact na pagkatapos na makapagkita si Peter Lim kay Presidente at pumunta sa NBI, tinuloy ng NBI ang saliksik kung talagang siya ay drug lord, patunayan lang drug lord daw. So ano pong next? I don't know, for the NBI. Tatanong ko pa, sobrang dami ng trabaho pagdating sa droga eh. Kaya... Pero sir, is it a priority as much as priority yung kay Senator De Lima? Lahat yan priority, especially pagdating sa drugs eh. Ang priority naman niya, tatlo lang eh. Drugs, corruption, at saka other forms of criminality. Yan ang prioridad ni Presidente. Yan ang ibinigay na marching order sa akin when I was designated as SOJ. Okay, thank you very much.